Yes, I still do believe that in Jose Rizal saying that ang kabataan ng pag-asa ng bayan, because there are still youngsters that have the eager to do what their dreams, and I think they have the most right decision because they proved it last election where they support the most deserving candidate for the presidential election. And for me, that deserves the saying na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Ang kabataan ng pag-asa ng bayan is one of the famous lines of Dr. Jose Rizal that is instilled in every generation's mind. Isa ako sa mga individual na naniniwala sa kasabihang ito. This sentiment is a proactive thinking by Rizal that I think led him to be our nation's hero. The youth of every generation will always be the foundation of change our nation needs. Our youth plays a major role in participating in every social and political issues within our country, which serves as the voice and guide of this nation. Do you believe in Jose Rizal saying ang kabataan ang pag-asa ng bayan? So, my take on this one is actually on the gray area. Yes, I do believe that the youth is the hope of our nation. But on the other hand, I also believe the opposite. The youth can also be the problem and despair of a nation. And what I meant with the latter is that if our youth is continuously fed up with misinformation and wrongdoings, there is no surprise that the future generation will be a big burden to our nation. That is why investing and empowering our youth is so important, because they play a crucial role. And to do this, the adults should step up their game and be a good role model to us, our youth, because it is also their responsibility to lead us and guide us. So I think we, the people, are the future of our nation. Adult man yan or youth, lahat tayo. Future tayo ng nation. That's why we should play our part and be a good citizen. I think Jose Rizal is considered as a hero in our country because he is one of the main reason of why do Filipinos open their minds about how we are being dominated by the Spaniards. And he writes some novels called the Noli Me Tangere and El Filibusterismo that says or tell the story of what really happened during that time of the Spaniards.
and how do Spaniards treated our fellow Filipinos back. Para sa akin, naging pambansang bayani natin si Rizal dahil sa kanyang kakayahang maniwala sa abilidad ng kabataan sa kabila ng pagmamaliit at pagkukutya sa henerasyong ito. So for the second question, why is Jose Rizal often considered to be the Philippine national hero? So, well, there are a lot of take on this one, but for me, Jose Rizal is our national hero because he symbolizes the nation's struggle for independence, his commitment to justice, peaceful advocacy, reforms, and intellectual growth. That is why, out of all our great heroes, he surely stands out the most. So for the last question, in what ways Jose Rizal is celebrated and remembered in the Philippines today? So we Filipinos have come up with a lot of ways to commemorate Jose Rizal heroism and work. One of this is the combination of public holidays like Jose Rizal Day, through historical sites and museums, and an ongoing discussions about his legacy and its relevance to our nation today. In the Philippines, Jose Rizal is celebrated and remembered during his 10th anniversary and birthday, because every time that yearly, there are some organizations that have the ceremony in the Luneta Park, wherein the famous statue of Jose Rizal was in there. Magandang hapon. Ako nga pala si Rachel Ramirez mula sa BSIT 203I. At ngayong hapon, pag-uusapan natin kung bakit nga ba karapat-dapat na maging pambansang bayani si Dr. Jose Rizal. At alam naman natin na siya ang tinaguriang pambansang bayani, ngunit bakit nga ba siya ang dapat nating ituring na pambansang bayani? Marami naman iba dyan tulad ni Lapu-Lapu o Andres Bonifacio or Antonio Luna. Pero bakit nga ba si Jose Rizal ang tinatagurian nating bilang pambansang bayani? Una sa lahat is siya yung nagpamulat sa mga Pilipino kung ano nga ba talaga yung nangyayari nung panahon ng mga Kastila o yung tinatawag na Spanish Philippines ng mga panahon na yun. At ang realidad ay maraming naaabuso, no? Dahil walang hindi pantay ang pagtrato sa mga Pilipino. Kaya nasabihin ng mga liberales sa Espanya na ang mga Pilipino ay Espanyol din, yun ang sinasabi nila. Ngunit malayo yung nangyayari sa realidad kaysa dun sa sinasabi, sa pinapahayag ng mga Espanyol. At pinamulat ito ni Rizal sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga nobela niya tulad ng El Fili at Noli. Gayunpaman, at kasama rin siya sa reforma na naganap sa Madrid sa Espanya noon. Kasama sila Marcelo del Pilar at Juan Luna at iba pa. At sila ngayon yun yung gumagawa ng paraan para magkaroon ng pantay na pagtrato sa mga Pilipino sa Pilipinas at palitan ang mga korap na gobyerno na namamahala sa Pilipinas, no? Kasi ang nagpapatakbo sa Pilipinas noong mga panahon na yun ay ang mga fraile o ang simbahan ang nagpapatakbo noon. At masyadong makaluma
ideya sa pagpapatakbo sa Pilipinas. At dahil alam naman natin lahat na si Jose Rizal ay isang liberales, at yun yung isa sa mga gusto niyang maipatupad sa Pilipinas ay yung pantay-pantay na pagtingin at mabuting pamamahala sa Pilipinas. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang payapa niyang pamamaraan para maipasutupad itong mga reformang ito. Walang pinagkaiba si Jose Rizal sa mga liberales na mga Pilipino na nasa ibang bansa. Pare-pareho din naman sila ng gusto. Pero si Jose Rizal kasi talaga yung nagtulak, yung talagang nagpursige para maipakita sa mga Pilipino ang nangyayari sa bansa natin, no? So yun yung naging passion niya, yung iparealize sa mga Pilipino na sumusobra na yung gobyerno, na wala namang malasakit sa mga nasasakupan nila. At yun yung inspirasyon niya para isulat ang Noli at El Fili, para matigil yung kaharasan, yung pagiging abusado ng mga fraile dito sa Pilipinas. At nandyan na rin ang pagbibigay niya ng importansya sa edukasyon, no? At noong mga panahon na napatapon siya sa dapitan, yun yung una niyang mga ginawa. Nagtayo siya ng maliit na eskwelahan upang makapag-aral yung mga bata na nasa dapitan nun. At bilang isang polimata, o sa English ay polymath, marami siyang alam sa iba't ibang klase ng pag-aaral o iba't ibang klaseng leksyon. Nandyan ang pagiging doktor niya, yung karunungan niya sa mga sandatahan o sa mga armas, nandyan na yun. At tulad nga ng sabi ko, binibigyan niyang importansya ang edukasyon, at marami siyang natulungan na mga bata noon habang siya ay nasa dapitan. At yun yung mga napag-aralan ko na makikita kung bakit karapat-dapat nga si Jose Rizal na maging pambansang bayani ng Pilipinas. Hindi siya mabilis mainis, malawak ang kanyang pag-unawa sa mga bagay-bagay, at pinakita niya talaga na meron siyang pakialam sa mga Pilipino nung mga panahon na yun. At hindi lamang simpleng revolusyon man yan o reforma, but ngunit yung pinakita niya talaga na ang Pilipinas ay hindi lamang isang kolonya. Ito ay karapat-dapat na galangin ng mga ibang lahi at ng mga dayuhan. At yun lang po. Salamat sa pakikinig.